upang may palaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Nagsalin puwersa ang dalawang distrito ng Lipa, katuwang ang Filipino-American International Seventh-day Adventist Church upang may sagawa ang pangangaral dito sa Barangay Banay-Banay 2, San Jose, Batangas na may temang Discover the Joy of Living. Ang Barangay Banay-Banay matagal nang ninanais na mapahadda ng mabuting balita ng kaligtasan at tunay na napakabuti ng Panginoon dahil ipinadala niya ang 18 miyembro ng US team na nagmula sa Florida sa pangunguna ni Brother Ben Luna upang magdala ng mensahe ng pag-asa. Kasama sa gawain ito ang dalawang distrito ng Lipa, ang Southern at Northern Lipa Districts. Sa unang gabi ay naging panauhin ang mga manggagawa mula sa Southern Asia Pacific Division at South Central Luzon Conference. Actually, ito po ay na-plan maybe a year ahead sa church namin sa Filipino-American International Seventh-day Adventist in Avon Park, Florida. Ito po ay na-initiate sa tulong po ni Brother Ben Luna and na-aproba ng aming church board na magkaroon ng pangangaral dito sa Banay-Banay. Sa dahilan po na ito ay request ni Brother Ben Luna at ng kanyang asawa upang ma-reach out ang mga tao dito sa kanilang lugar. Higit sa lahat ay ma-reach out din ang kanyang mga kamag-anak. Ang ginawang gabi-gabing pangangaral ay naging makabuluhan sa mga nakikinig na hindi lamang sila nasiyahan kundi nabuksan din ang kanilang kaisipan sa mga natuklasan nila tungkol sa kalusugan at Biblia kung paano magkaroon ng maligayang pamumuhay na kasama si Kristo. Maging ang mga bata ay natuto ng mga awiting makalangit, kwento tungkol sa mga Biblia at mga memory verses. Tunay na pinagpala ang lahat, maging ang mga miyembro ng simbahan na dumalo sa nasabing pagpupulong. Sa gabi-gabi pong pagpupunta-punta dito, isa pong para po sa akin, isa po itong napakalaking opportunity. Kasi isa po ako sa napabilang na maturuan, magkaroon ng kaalaman about sa pag-aalam sa Panginoon. At dahil po dito, marami po akong natutunan. Marami pong kaalaman ng natutunan ko na talagang makakatulong sa akin sa pang-araw-araw. At isa na po dito, ang patuloy na iuna dapat natin ang Panginoon. Sa lahat po ng ating mga gagawin, sa lahat ng mga ating desisyon, dapat po Panginoon muna makakaalam nito. Mga kapatid, akin po lamang maiiwanan sa inyong lahat, sa mga bagong nabautismuhan at sa mga nagsipakinig, ipagpatuloy lang po ninyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos, sapagkat dito'y masupungan natin ang tunay na kaligtasan patungo sa langit at bayan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Papuri po sa Panginoon, aming pinasalamatan ang bawat mga kapatid na siyang nakisangkot at tumugon sa gawain dito sa Banay-Banay 2. Tayo ay nabigyan ng Panginoon ng hamon, hindi lang sa paggawa, kundi gawin natin ating responsibilidad para alagaan ang mga kapatid na ngayon ay tumanggap sa Panginoon at sila'y nagpasya na magpabautismo. Malaki ang hamon at responsibilidad natin bilang bawat lokal na iglesia sa ating mga bagong kaanib na tumatanggap sa Panginoon. Ako'y dumadalangin sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, palakasin tayo, pasiglahin at gawin ang misyon, hindi lamang para tayo mangaral, kundi patibayin sila sa pananampalataya hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sa atin pong mga bagong membro o magiging bagong membro ng pamilya ng Diyos ng Seventh-day Adventist Church, kayo po ay aming binabati sa inyong pagpapasya at ang inyo pong kapasyahan na nag-umpisa ngayon sa panahon ng inyong bautismo ay magpapatuloy, magtumibay kayo mga kapatid, sapagkat higit na mas malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus kaysa nakaraang mga araw. Kaya't kayo magtumibay sa mga pagsubok na darating at
sa mga pamamaraan ng kaaway kay tumibay sa pananampalataya. Patuloy niyong pag-aralan ang salita ng Diyos at huwag niyong kalilimutan ang mga tinakdang mga pagpupulong sa ating iglesia upang kayo magsinago sa pananampalataya. Sa kasiglahan ninyo sa inyong pananampalataya, ihayag po ninyo ang inyong natuklasang pananampalataya sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, upang lalo kayong tumibay sa inyong pagtitiwala sa Panginoon. Bilang bahagi ng misyong ito, nagkaroon ng medical mission sa huling araw upang matugunan ang pangangailangang medikal ng mga tao. Ang mga serbisyo ay ang mga sumusunod: fasting blood sugar, blood typing, internal medicine, pediatrics, OB-GYN, legal counseling, haircut, massage, dental, optical, pharmacy, at prayer section. Naging masaya at matagumpay ang gawain ito dahil marami ang napaglingkuran, matanda at bata na umubot sa humigit kumulang 400 na katao. Sa pamamagitan nito ay naipadarama natin sa kanila ang ating pagkalinga at pagmamahal na ibinibigay ni Kristo. Sa tulong ng Panginoon at sa aktibong pakikisangkot ng bawat isa na may masidhing pananampalataya, ang gawain sa lugar na ito ay magpapatuloy sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ang pangangaral ay nagbunga ng 28 mga bagong kapatid sa pananampalataya na ipinasakop ang kanilang buhay kay Kristo bilang tagapagligtas. Unang Korinto 15:58. Kaya mga kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo. Huwag kayong patitinag. Kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi mawawala ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. Mula dito sa Southern Lipa District, ako si Cherry Vergara Fabiala, naghahatid ng balitang may dalang pag-asa para sa The Lamb News.